Mga kababayan, kamusta pong muli? Si Kamalong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin at panuorin po itong panawagan po ng INC po. Ngayon po nagsalita po sila at ito po ang kanilang panawagan. Ang kaugnay po, siyempre po, sa malawakang korupsyon, systematic at sindikatong korupsyon po ang ginawa nila. At ito po ang panawagan ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin at komentuhan po natin, mga kababayan. Huwag nang patarisan! Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan, simple! Ang ating panawagan, madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Pero, nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo. Ngunit, tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo kong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa nais kasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para taluktungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yun? Yan po, mga kurakot, mga magnanakaw. Yan, mga kurakot, magnanakaw, mahiya naman kayo. Yan ang sinasabi ni BBM. Mahiya naman kayo! Sino ngayon ang kahiya-hiya, mga tambay? Sa mga magnanakaw, magpapasko daw po kayo sa kulungan. Bakit hindi ka pa sumama ayon sa Vice President? Yan po, mga tambay, ang tahasan pong panawagan po ng INC. Mga kabayan, bakit nagkakaganito ang ating bansa? Kung sino pa yung sinasabing mga matatalino, abogado, mga politiko, media, pero ano po ang nangyayari sa kanila? Pinagtatakpan pa ang kawalanghiyaan ng mga magnanakaw sa lipunan. Bakit? Bakit po pinagtatakpan? Dahil nakikinabang din sila. Umano, yan po ang realidad. Di po ba? Alam naman po na Iglesia ni Cristo po yung mga tambay. Kaya nga po sila po, pinamumuka po sa mga taong ito. Ipinamumuka po na Iglesia ni Cristo yung realidad. Bakit kayo nagkaganyan? Kumapal ng mukha nyo. Nagpakasama kayo, nagpakasama. Grabe ang ginawa niyong korupsyon. Kumikita naman kayo. Bakit sinobrahan nyo ang kita nyo? Hindi po ba? Mga naging greedy kayo, gahaman.
Hindi po ba? Ayan, sino kaya ang pinariringgan nito, mga kabayan? Ang una kayang pinariringgan nito ay nasa palasyo, yung maraming magnanakaw sa palasyo, at yung tagapagtanggol na hindi nababayaran. Hindi kaya yung tinatawag na garbage in, garbage out ang una pong tatamaan dito? At tatamaan din kaya rito, mga tambay, yung mga analyst. Mga kabayan, napakarami pong analyst po natin ngayon na sinasabing matatalinong tao, mga tambay. Pero how much? How much kaya? Dahil sa sobrang talino. At syempre, tatamaan din po yata dyan ang ombudsman. Hindi kaya tatamaan din si Boying dyan sa mga batikos at pahayag ng Iglesia ni Cristo? At lalong-lalo po tatamaan dyan ang napakaraming magnanakaw umano na mga congressman, mga representative, party list. At lalong-lalo din po siyempre ang mga senador. Hindi kaya tatamaan din dahil matatalino po? Hindi kaya tatamaan dyan si Soto, ang Senate President? Lalong-lalo po ang chairman ng Blue Ribbon Committee na si Pampilo Lacson. Mga kabayan, tatamaan kaya sila dyan? Na mukhang sila pa ang nagkukubli umano? Ito mga hayop na ito, hindi kaya? Sila pa ang nagkukubli na ang korupsyon, mga kabayan, ay hindi po natin malaman at hindi po nila talagang ipaalam sa atin ang tunay na ulo at ugat ng kahayupang pagnanakaw na ginawa po nila sa taong bayan at isang damukal na pamumulitika. Hindi po ba? Grabe. Kaya po pakapalan na lang po talaga ng muka mula po nung pumasok ang binagoong Pilipinas. Kaya nga po yung slogan nila na babangon daw tayo muli at yayaman daw po ang mga Pilipino. Hindi po pala, ang magsisiyaman pala ay ang mga demonyong politiko. Mga kabayan, number 1, lalo pala silang yayaman ang mga demonyong ito. At lalo-lalo po, ang nagpapagamit sa mga demonyong politiko. Yun po, mabigat. Laganap na po. Pati po yata ang mga general umano, mga men in uniform, mukha po yatang nagpagamit na rin po, mga kababayan, sa mga magnanakaw. Dahil protektado po nila ngayon ang mga magnanakaw sa gobyerno umano. Kaya po yan po yung unang araw pa lang po yan. At marami pa po na ipapahayag po ang grupo po o ito pong relihiyon na Iglesia ni Cristo na talagang yung kanila pong kukundinahin at kinukundina nila ang ginagawa pong korupsyon ng mga halimaw na ito pagdating po sa pera ng taong bayan. Kaya po, tingnan po natin at sasagot naman po ang Malacanang dyan. Unang-una sasagutin ang matalino at abogado pa naman. Ano po sasabihin nila? Yan po ay isisisi na naman po nila ang sinasabing talamak at ugat ng korupsyon sa dating administrasyon. Expected na po natin yan. Na yan po ay idadivert lang po nila yan. Pero ang tanong po natin, ano po ang pinagagawa nila na mahigit 3 taon at mag-4 na taon na? Saan napunta po ang isang damukal na pera? Lalong-lalo po ang pinahayag ng mga testigo. Kaya nga po ang sinasabi po ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo, kung sino pa ang testigo, sino pa ang magpapatotoo na talagang kung sino ang utak at ugat ng korupsyon ay siya pang dinidemanda at nililitis at pilit pinababagsak at sinisiraan. Katulad po na nangyari po, number 1 na humihingi na state witness, sino? Mga Diskaya. Si Orly Gutesa na pilit pinababagsak ang kanyang kredibilidad. Si Saldico, mga kabayan, ay pilit din po pinasisinungalingan at binabagsak na rin po ang kredibilidad para maging witness si Saldico. Hindi po ba? Ganyan po katitindi po ang mga taong ito. Tinatawag na Iglesia ni Cristo na matatalinong tao pa naman. Pero nasaan na po? Saan na po papunta ang ating bansa? Papunta na po ba sa kademonyohan ng ating bansa? Maghahari na po ba ang mga demonyo, mga politiko sa ating bansa?
Papayag po ba tayo na ang maghahari po sa ating bansa ay mga demonyo na mga politiko? At mga demonyo na nakikinabang sa mga politiko? Hindi kaya? At nahandyan pa ang mga demonyo na grupo ng mga makakaliwa. Mga kababayan, nagsama-sama na silang lahat. At ang mga nagpapakademonyo rin umano na mga oligarkiya. Hindi kaya? Mga kababayan, kaya dito po mga kabayan, tuloy-tuloy lang po tayo at magmatsyag at syempre po samahan po natin ang mga panalangin na magtagumpay po ang kabutihan at makabalik po muli at makabangon ang ating bansa sa pagkakalugmok sa ginawa po nilang korupsyon na napakatindi. Grabe po. Kaya nga po yung sinasabi po na pera na talagang grabe, no? Pera sa DPWH, pera sa pagpopondo sa mga insertion. Napakarami. Grabe, lahat po ng ahensya ngayon ay corrupt. Mga kabayan, wala na po yatang ahensya ngayon sa ating gobyerno na hindi corrupt. Mga kabayan, alam naman po natin na hindi mawawala ang corrupt. Pero, napakalala po ng ginawa po nila corruption ngayon. Grabe! Mga kabayan, history! Napakalalaki po ng numero. Talagang halos wala pong maipakita at nagawa ang mga hayop na ito, mga kabayan, maliban po sa numero na nalalaman at natutuklasan po natin ngayon. Grabe, bilyon-bilyon po ang pinag-uusapang komisyon ang nalalaman po natin ngayon. Unbelievable. Isang transaksyon, 100 billion, kukuha ka ng 25%, easy money, 25 billion, sa mga insertion pa lang yan. Wala pa sa mga departamento yan, katulad ng DPWH. Hindi po ba? At napakarami pa nilang issue na dapat po nilang sagutin at dapat po ito'y maimbestigahan. Hindi naman maimbestigahan ito kung sila po ang nakaupo. Dahil sila rin po kasi ang sangkot sa maanumalyang korupsyon. Paano iimbestigahan at paano mapapanagot kung mismo sangkot ang Commander-in-Chief at ang kanyang pinsan na tinatawag na tambaluslos. Hindi po ba? Kaya po yan po mga tambay, ang unang pahayag po na pagkundina ng Iglesia ni Cristo sa napakatindi at pakapalang muka at nagpapakabobo na mga politiko at mga abogado at mga journalist at kung ano-ano pa na sinasabing sila ay matatalinong tao. Pero pagdating po sa panahon po ng binagoong Pilipinas, lahat po sila ay naging bobo, naging bulag, pipi at bingi sa katotohanan sa korupsyon na ginagawa po ngayon. Dahil po, iba po kasi ang nagagawa ng therapy. At iba rin po ang nagagawa ng male-maleta na pera. Hindi po ba, mga kababayan? Muli po mga tambay, mag-antabay lang po tayo sa mga kaganapan po dito po sa rally po. Ito po ay 3 araw mga kababayan. At ito po ay aabutin pa po ito hanggang hating gabi mga kababayan. Maki-update po tayo sa mga mangyayari pa po. At sana po, hiling po natin na magtagumpay po ang kabutihan at magwakas na po ang kasamaan ng mga demonyong ito mga kababayan. Paalam po muna mga kababayan. Ingat-ingat po tayo lahat. Bye-bye po muna. Bye-bye.